First of all, nakuha ko yung laptop ko. Second, ikwento ko ang nangyari. Well, this is my Shunga story. Okay. So, pumasok ako sa office, and then, when I set up my laptop, I forgot my modem. I realized now, I don't have the modem. So, I went upstairs. I want to go upstairs and get my modem, right? But, the problem is, when I went out, I pulled the door, not thinking it's locked. So, you know that story. So, I locked myself outside. I have my laptop, my wallet, my bag, everything inside the office. But I have my cell phone and my car keys. At least. I have my car keys and my house key. Okay. So, I stayed all day sa restaurant. Doon lang ako practically the whole day. Well, umakyat ako for a while dito sa house. Nahiga muna ako sandali, mga 2-3 hours lang. And then I went back down. Para nga, kasi it's almost 3 o'clock and I know I have to talk to you. You'll be waiting for me sa Facebook. Buti na lang, I have my cellphone. Since I have my cellphone, nakapag-usap pa tayo sa Facebook. Okay. So, buong araw, naghihintay ako sa restaurant. Mukha akong tanga doon. Wala akong magawa. Kumain ako, of course. Pero sandali lang, maubos na yung food ko, diba? So, buong araw ko doon. Ngayon, nag-message na ako sa boss ko to come here and hiramin ko yung key niya kasi naiwan ko yung key sa loob. So, sabi niya, he will come here at 12 noon. So, 3 o'clock na siya dumating. Nung dumating siya, wala rin yung key. Wala rin siyang susi. So, wala rin nangyari. So, balik sa 0. Problem pa din. Hi. So, what I did, nandun lang ako sa restaurant, i-text na lang ako dun sa kapitbahay ko, kay Wilbert. So, I was thinking, papaakatin ko na lang sila dun sa window, kasi bukas yung window sa harap. Mahirap pa din. Hirap. Kasi hindi yun maakyat agad. At bawal ako umakyat kasi makikita ng mga kapatid niya. So, I have to wait na umalis muna yung kapatid ng boss ko bago kami umakyat. Kasi diba, mukha kami akyat bahay gang. Well, before all that, I tried to open it myself. Yung plastic something sa plastic, siningit ko dun sa door. Ito yung door, ito yung lock. Siningit ko siya dyan. Tapos, pag hinila mo kasi yun, pagka hindi masyadong maganda yung doorknob, nabubukas. I have to do it na habang hinihila ko yun, ino-open ko rin yung doorknob. Hey, so, in short, nagkasugat-sugat na ako. Hindi masyadong kita eh. Kasugat-sugat na ako, pero hindi ko pa rin na-open. Hey, so busit na ako. Until 5 o'clock na, mag-uusap na tayo, hindi ko pa na alam paano gagawin ko. Okay. Tapos, hindi pa tapos ang problema. Nag-lowbat pa yung phone ko. Nag-empty bat pa siya. Kausap ko si daddy, nag-empty bat pa yung phone ko. So, wala na akong magagawa. Asar na ako. So, nung nag-empty bat yung phone ko, di ba asa car na ako? Kasi kinuha ko yung car, nag-park ako malapit dun sa restaurant para hindi ako buong araw as restaurant. Kasi nakiki-wifi ako, nakakahiya. So, umikot ako. Doon ako sa likod dumaan. And then I realized, may back door. Baka pwede kong open yung back door. So, sandali. Hindi ko na nga pinatay yung makina ng car eh. Umakyat ako sa back door. Ayun, open. Tanga-tanga, diba? Whole day ako naghintay. Whole day ako nabwisit. I didn't even check the back door. So, I left it open. Hopefully, nobody knew that it's open. Kasi, basta, hayaan mo na muna siyang open. Isip muna ako ng paraan paano ako magkakaroon ng duplicate ng key ko. Kasi, diba, yung key ng office, kakaiba. Ang hirap maghanap ng magduduplicate. So, umuwi muna ako dito so I can leave a message for you. Mamaya, lalabas ako. I'll go to QLab probably kasi meron dong pagpa-duplicate. So, hopefully, meron sila. Pag na-duplicate yung susi ng office, papagawa ako ng 3. I'll put one in
I'll put one key sa car. I'll put one key dito sa house. Para, kahit anong mangyari, hindi na ako malalock out. Kasi super, super nakakainis! Well, that's my story for today. Tomorrow, ano kaya ang adventures natin? So, talk to you later. Love you. Mwah!